Sa ngayon po, ang problema ng ating pagpapalayan ay napakalaking labor. Kaya naman, hindi natin maibaba ang presyo ng ating palay o ating bigas. Sa pagpapalay po, ang karamihan na ordinaryo na ginagawa ng ating mga farmer ay transplanting, yung mano-manong pagtatanim dahil wala pa naman tayong makina. Kaya lang sa transplanting po ay napakalaki ng gastos. Ako po si George Cabanilla Senior, 68 taong gulang. Ako rin po ay halos 15 taon na po akong nagsasaka. Ako po ay nagsasaka dito sa lugar namin na umaasa lang po sa ulan. Kailangan po talaga ng madalihang pagtatanim sa maghapon. Kung po pwede, 14 na tao para matapos agad. At kung hindi po matapos, baka uulan bigla at hindi po matapos ang aming pananim. Ang multipurpose seeder ay nabuo namin. Yun yung naging inspirasyon namin, yung napakahirap na trabaho noong mano-mano at kahit gustuhin man po kasi ng mga farmer na gumamit ng makina, that time, noong wala pa po ang MP seeder, ay walang available na makina. Kaya kahit ayaw nila ng mano-mano, ay mano-mano pa rin ang kanilang ginagamit. Ang MP seeder ay nabuo pala namin yan. Tinarget talaga namin yung hand tractor na gamit na ng ating mga farmers. Alam niyo po, nasa 90 to mga 95% siguro ng farmer ay merong hand tractor. Kaya yun yung tinarget namin, nahihila na doon sa MP seeder. Ang mangyayari, nabuo yung MP seeder and then ang farmer ay may hand tractor. Kaya hindi na siya bibili ng multipurpose seeder. Yung ang MP seeder ay may mga unique na feature. Ang seed po ay ilalagay mo doon sa hopper and then meron siyang metering device na umiikot na kapag ka nagtapat yung dalawang butas ay doon babagsak yung seed. And then dadaan siya sa hose pababa doon sa lupa. At yung ano po, bago bumagsak sa lupa ay merong parang plow na magki-create, ang tawag po namin ay tine, na siyang magki-create ng small furrow. Pagka na-create yung small furrow na yon, doon babagsak yung seed. And then after madaanan noong MP seeder ay tatakpan din niya. Kaya yung MP seeder po ay alagang-alaga yung ating seed. Ang ating multipurpose seeder po ay napaka-importante, napaka-advantageous kumpara doon sa mano-mano. Ang unang-una ay napapababa natin ang binhi. Yung binhi na dati ay 150 o 200 kg per hectare na ginagamit nating binhi ay mapapababa na. Gamit ang MP seeder ay 60 kg per hectare lang. Yun yung una. Pangalawa, yung labor na dati, kung ikumpara natin doon sa transplanting ay talagang gradually na ipababa natin. Isang operator lang kayang-kayang mag-operate noong isang operator lang natin doon sa multipurpose seeder. Nakasakay pa siya, kaya kumbinyente. Pangatlo, ay yung naitatanim na palay ay diretso, nakalinya siya. Mula po nung ginamit ko po ang MP seeder, nakita ko po yung palay na tuwid siya,
na nakalinya at maganda po ang tubo niya dahil sa sukat ang distansya. At hindi lang po yun, nakatipid din po ako ng binhi. Yung 40 kilos na ginamit ko ay sumubra pa. Doon po mabilis pa po ang pagtatanim at bawas gastusin po. Ang hiling ko lang, ang multi-purpose seeder ay maituloy natin. Yung mga aktibidad ay nangihinayang po kasi ako sa technology. Hindi lang MP seeder nga at lahat ng mga technology na nabuo, na-develop ng government fund ay maidala natin doon sa mga farmer.